Dahil sa lawak ng pinsala ng magnitude 6.1 na lindol kahapon, isinailalim na sa state of calamity ang ikalawang distrito ng lalawigan ng Pampanga. 5 ang kumpirmadong nasawi sa buong lalawigan, samantala 138 na ang nasagip mula sa gumuhong Chuzon Supermarket sa bayan ng Porac. Live mula sa Porac sa Pampanga, may report si Rafi Tima. Rafi? Jessica, patuloy nga ito yung sinasagawang search and rescue operation ng mga otoridad dito sa Chuzon Supermarket. Ito nga sa Porac, Pampanga. Bagamat all accounted na raw, itong mga empleyado nitong supermarket ay may nadidetect pa raw na signs of life. Itong aparato na ginagamit nitong mga rescuers, yung life detector. Kung kaya't ganun na lamang yung pagsusumikap ng mga rescuers na mapasok itong kaloob-looban ng gumuhong supermarket. Wala ka sa Dahan-dahan ang pag-rescue sa babaeng ito na natrap sa gumuhong bahagi ng Chuzon Supermarket sa Porac, Pampanga. Nang mailabas, isinakay siya sa stretcher. Wala ka kasama. Maging ang ilang tauhan ng MMDA, tumutulong na rin. Gumawa pa sila ng butas sa sahig para mapasok ang guho. Makakalakad ka ba? Sige, alalayan mo dyan, pre. Isang lalaki ang kailangang iligtas. Nakasuot ito ng uniforme ng Chuzon Supermarket. Ilan lang sila sa 138 na rescue mula sa gumuhong supermarket. Ang isa sa mga nakaligtas, kinailangang putulin ng paa para maialis sa pagkakaipit sa guho. Nakuha po sila sa may bandang opisina po nila, may mga nakadapa po, tapos may mga nakaupo sa gilid na, pero halos may mga mababa na po yung lugar talaga, naipit na sila. Pero ang ginawa ng mga tao natin, gumapang po naman sa para maaabot po sila. Yung pag-collapse ng building, para siyang sandwich, so mahirap siyang dumaan sa gilid. Kailangan either vertical or galing sa ilalim, pero mahirap yung galing sa ilalim, so more on vertical. But we need more precautions dahil pag kunting galaw, baka maapektuhan yung mga biktima natin. Sa huling tala, 5 na ang kumpirmadong nasawi rito. Isinailalim na sa state of calamity ang 2nd District ng Pampanga. Base sa listahang hawak ng rescue teams, 1 na lang ang naitalang nawawala. Pero may naririnig pa raw silang 2 tao mula sa guho na humihingi ng tulong. Ipinag-utos na ng DPWH ang investigasyon sa pagkakatayo ng gusali, lalo pat ang mga katabi nitong public market at sports center hindi nagtamo ng anumang pinsala. 4 years pa lang yung building at nakikita nyo naman po yung nangyari nung nag-earthquake. Makakapagbigay ako ng detalye pag meron na kaming assessment ng samples na kinukuha namin. Ang sabi, ito daw ay dating 2-story lang. At in-extend to 4th floor, tingnan natin kung nasunod ba yung structural design niya. No? I'm already directing the Bureau of Fire and the LGUs i-suspend muna yung business permit nitong mga Chuzon Supermarket hanggang sa ma-verify natin na ito ay compliant sa building code. Bukod sa Chuzon Market, lubharing napinsala ang Consuelo Bridge sa Florida Blanca, Pampanga na patungong Bataan. Kinabahan po. Bakit? Dahil po ngayon lang po nangyari. Kaya po yung mga 6-wheeler, mga malalaking truck po, di po pwedeng dumaan po dahil nga po nag-crack. Napuruhan din ng lindol ang Samsuan-Lubao Bridge sa Lubao, Pampanga. Nanatili namang nakasara ang Clark International Airport, kaya mahigit 100 flights ngayong araw ang kinansela. Ang lahat ng check-in counters halos madaganan nang bumagsak ang kisame nito. Ang mga bakal nagkaputol-putol. Sa Facebook post ng Department of Transportation, maririnig ang lakas ng ugong ng lindol. Ang ilang naroon na-trauma raw sa nangyari. Bukod kasi sa wala raw silang mapuntahan, nagkasya sila sa pagtulog sa mga damuhan at wheelchair. Hindi daw sila naasikaso ng mga airline staff. Pero ayon kay Department of Transportation Secretary Arthur Tugade, nakausap na niya mga airline company at sinabihan ng mga ito na tiyaking matutulungan ang mga pasahero. Sa ngayon, minamadali na ang pagsasaayos sa airport para bukas o sa Huwebes ay fully operational na ito. Hindi lang ang mga nasa bayan ang nakadama ng malakas na lindol dahil lang nasa 1,000 aita na mula sa kabundukang bahagi ng Porac lumikas. Anila, marami sa kanilang mga bahay at paaralan ang nasira. Nagkabitak-bitak din ang ilan nilang kalsada. Inaalala nila ngayon ng 4 na eskwelahang nasira.
Jessica, kararating lang ngayong gabi nitong 80-ton crane na nasa aking likuran para nga tumulong dito sa search and rescue operation. Meron ng tatlo pang ibang mas maliliit na crane na nakasuporta ngayon dito sa bubong nitong nag-collapse na supermarket para kapag habang naguhuka itong mga rescuers ay hindi naman tuluyang gumuho itong struktura. Again, ang sabi nga ng mga otoridad ay all accounted for na raw itong mga empleyado ng supermarket, bagamat hindi pa nakakatiyak itong mga rescuers kung meron pang mga na-trap ng mga customer dito naman sa gumuhong supermarket. Ang magandang balita lamang, Jessica, ay ngayong gabi ay wala namang nagtutungo rito sa kanilang command center para magsabing nawawala yung kanilang mga kaanak at posibleng nandito sa supermarket. Pero meron daw kasi ngang nadidetect na signs of life, yung life detector na aparato nitong mga rescuers, kung kaya patuloy pa rin nga itong kanilang sinasagawang search and rescue operation. Jessica? So kailangan ma-verify ng mabuti, no, Rafi, kung kailangan pa bang magsagawa ng rescue, kung meron pa ngang signs of life doon sa underneath the rubble, no? Kasi naalala ko nung 1990 yung earthquake sa Baguio, parang mahigit isang linggo yata bago na rescue yung last man out, no, of the rubble sa Hyatt Terraces, kung hindi ako nagkakamali. Ang naging cue lang or indicator ng mga rescue team doon o yung mga first responder was a fly, langaw, na may lumabas doon, yun yung sinundan nila. And then ayun, doon natunton yung isang, kung hindi ako nagkakamali, baker ng hotel noon. At yun, nakuha siya, na-extricate siya from the rubble ng buhay. Baka ganyan din kasi yung template na kailangan sundan ng ating mga first responder dyan. Pero yun ay kung talagang kumpirmado na meron pang natabunan dun sa guho. Kasi baka naman wala na, sayang din yung effort na kailangan nilang i-google kung sakaling wala naman na pala. Rafi? Yun na nga, Jessica, at dahil nga meron pang nadidetect yung kanilang aparato na signs of life, ito yung nagdidetect ng maliliit na heartbeat kapag ito'y dinidikit sa mga konkretong bahagi nitong gumuhong supermarket, at may mga faint signals daw ng mga heartbeat na nadidetect. So posibleng may mga naroon pa sa loob ng guhong bahagi nitong supermarket. Pero again, hindi naman yan 100% sure na meron ngang tao doon sa loob dahil napakaraming tao dito sa paligid nitong rescue area at may mga equipments pang ginagamit, ay baka yun din ang nadidetect nitong kanilang aparato. Gumagamit din sila, Jessica, ng K9 unit at mula kahapon ay meron na raw na rescue sa pamamagitan nga nitong mga aso ng mga K9 dogs. Pero ngayon daw ay medyo inconsistent yung mga signs na ibinibigay nitong mga rescue dogs. Meron din silang ginamit na snake camera. Ito yung maliliit na camera na pwedeng lumusot sa mga butas na maliliit, at ito yung nagamit din nila kahapon para ma-rescue yung isa naman na buhay kahapon. At ngayon ay wala naman sila nakita sa pamamagitan ng itong snake camera. So ngayon, ang kanila lang bine-verify ay yung na-detect na faint na heartbeat dito sa kanilang aparato, at yun ang dahilan kung bakit nagpasok pa ngayon sila ng isang 80-ton na crane para sumuporta dito sa mas maliliit pang cranes na nandito para naman hindi delikado para dun sa mga rescuers na nagsasagawa ng pag-uukay dito sa Chuson Supermarket, Jessica. It's so good to hear, no, Rafi, na meron ng ganyan mga kasophisticated na mga equipment ngayon ang ating mga first responder o yung ating mga rescue team. Pati yung pang-detect ng mga pintig, no, ng puso o heartbeat. Meron na sila, at meron na silang mga kamerang maliliit na pwede nilang isuot doon sa kailalim-laliman ng rubble para makita nila kung meron pang buhay doon na naipit, no? Kasi in the past, wala akong naaalalang ganyang mga equipment. Magandang this time meron na tayo ganyang mga equipment pala. Yes, Jessica, at na-prove yan dito sa may Chuson Supermarket. Isa yung na-rescue nila sa pamamagitan nitong snake camera. Nakita nila na buhay yung isang survivor nitong gumuhong supermarket. At yung isa naman ay yung K9. Talagang hindi mo pa rin maaalis itong capability ng mga K9 dogs. Sa pamamagitan ng kanilang highly sensitive na ilong, makikita o madidetect nila kung meron mga tao doon sa ilalim ng guho. At true enough, merong na-rescue sa pamamagitan nitong K9 equipment na ito. At yung light detector naman na kanilang ginagamit ay kailangan talaga kasi at some point kung talaga meron pang ine-expect na buhay dun sa ilalim ng guho,
ay patitigilin lahat ng mga rescue workers, ipapapatay lahat ng mga equipments para i-on lamang itong live detector na ito. Ngayon, hindi pa naman isinasagawa yan dahil unang-una ay wala nga nagtutungo dito sa area para magsabing nawawala yung kanilang mga kanak at posibleng nandyan sa loob ng guho ng supermarket. At again, ay all accounted for naman na yung kanilang mga empleyado. So talagang dinitiyak na lamang nitong mga rescuers na they leave no stones unturned para nga matiyak na talagang walang maiwan dito sa loob ng supermarket na posible pang buhay, Jessica. Okay, Rafi, gusto ko lang papurihan no, yung ating mga rescuer, yung ating mga rescue team of first responder. Kasi this is a success story. Bagamat may mga namatay no, dito sa gumuhong Chuson Supermarket, we need to emphasize also na 188 na mga buhay ang kanilang na-rescue o nailigtas mula dyan sa gumuhong gusali na yan. Considering na 4 na palapag yan at nag-crumble yung 3 lower floors at 1 floor lang yung natira, abay, no mean feat no, na 188 lives were saved from that rubble. Rafi? Yun na nga, Jessica, karamihan ng mga nailigtas na yun ay nakatakbo right before mag-collapse itong Chuson Supermarket. At yung talagang na-rescue nila, I understand, ay umaabot ng siyam na katao. 7 yung na-rescue kahapon na buhay at 2 ngayong araw. Ang pinakahuli ay bago mag-alas 12 ng tanghali kanina, around 11 o'clock. At ito ay walang galos, Jessica, isang lalaki na 21 years old, wala siyang galos at naipit siya sa isang area na medyo maluwag kung kaya't wala siyang galos at meron namang mga supplies kasi nga supermarket ito. So hindi siya nahirapan doon sa kanilang sitwasyon. Bagamat yung pag-extricate sa kanya medyo mahirap dahil hindi na makapenetrate yung mga rescuers doon sa floor level kung kaya't binutas yung taas nitong kanyang kinalalagyan para siya ay makuha. Pero again, wala siyang galos at 3, I understand, yung mga na-rescue na very minimal yung kanilang mga injuries. Pero again, kudos nga doon sa mga rescue personnel na nagsama-sama mula sa iba't ibang lugar, Jessica, mula Olongapo, Maynila, at of course dito sa Pampanga para nga isagawa itong kanilang isinasagawang rescue operation. At hanggang ngayon, kahit na walang nagsasabing nawawala yung kanilang mga kaanak, nagpapatuloy yung kanilang operasyon dito, Jessica. Okay, verification, Rafi. LGU ba itong mga rescue team na ito sa mga local government unit? I know yung MMDA pumunta dyan, ano? Meron din bang mga private organizations na nagbigay ng tulong? I think we should mention them, no? Para mapapurihan naman for the good job that they're doing. Sino-sino itong mga to, Rafi? Sa mga nakita ko lang, Jessica, nakita of course yung Red Cross nandito. May mga rescuers mula sa Olongapo. Meron akong nakitang rescue groups mula sa Marikina. At meron din of course dito sa Pampanga. So karamihan dito yung mga LGUs. At dahil nga napakaraming mga kalamidad na nating nararanasan, ay fairly organized naman na itong mga rescue groups, lalo na ng mga LGUs at mga provincial governments, lalo na dito sa Central Luzon. And of course, dahil nga sa experience ng 1990 earthquake at itong pagsabog ng mga Pinatubo at yung example na rin na ipinapakita nitong Olongapo City na napakaganda ng kanilang rescue group. At of course, yung Philippine Red Cross na isa sa mga nagtitrain sa kanila, talagang well-equipped na sila at well-versed pagdating sa collapse structure rescue operation kung kaya't naging successful. Bagamat yun nga, may mga namatay pero ngayon ay bine-verify na lamang nila na talagang wala silang maiiwan na posible pang buhay dito sa gumuhong supermarket. Kaya pagpapatuloy daw itong kanilang 24 operation search and rescue, Jessica. Maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan sa Porac, Pampanga, Rafi Tima.